At kasama na po natin live sa ating studio ang owners ng Krieg Crafts, si Mr. Robin at Mrs. Rose Salazar. Good morning po at welcome po sa Pro Pinoy. Batman and Robin? Oh. Robin and Rose. R&R. Baliktad. Rose and Robin. Ayan dapat. So anyway, when did you start this business? And before starting this business, ano bang ginagawa nyo dati? Nagkita po kami during our work. Nagkatitigan. Nagkatitigan magkarap yung lamesa namin. Ayun. Yun yung version ko. Pero ever since, before pa kami kasal, nagpaplano na kami kung ano yung pwede nating gawing negosyo. So, feasibility study kami. Shomayan. Nag-OJT ako sa laundry shop. Tapos kung ano-ano pang pinagagawa namin, pinag-aaralan na namin kung ano yung pwede pasukin. Pero nag-start kami, walang kinalaman lahat doon sa pinag-aralan namin. Nadala kami ng bugso ng damdamin. Kasi taga Bicol itong si Rose. So lagi kami nagbabakasyon from time to time. And one day, may nabisita kami isang village na gumagawa sila ng mga handmade na pottery. Tapos, yung parang sinuntok ka sa mukha nung ganda nung item na parang ang reaction namin, wow, ang ganda. Tapos, yung na-check namin yung, basta lahat. Tapos, yun yung naging inspiration sa amin para i-market yung mga local items. Yun yung initial concept. So you started trading those items? Yes po. Anong mga items ito? Mga terracotta vases, pots, abaniko, mga lamps from Bicol po. Handicrafts talaga? Yes po. And alam mo yung industry na handicrafts, medyo humina eh. There was a time, during the time of the father of President Marcos, na talagang boom na boom yung handicrafts nung araw. Grabe yung handicrafts industry natin. Then, nung mag-open up yung China, biglang natabunan tayo ng China. Ang mumura lang. Ang mumura. Lahat naman eh, like shoe industry, natabunan, garments, natabunan ng China because napakamura talaga ng China. But before, they opened up their doors kasi bamboo curtain sila, di ba? Before they open up their doors, domestic lang sila. So, talagang maganda yung handicrafts business natin. Ngayon natabunan. I think nare-revive na naman ngayon. So, that's how you started selling these products like mga lampshade. Yes po. Anong bayan ng Bicol? Albay. Albay. No, that's the province. Province. May mga Legazpi, Tiwi, mga papuntang Sorsogon, mga ganun po. So, may mga gumagawa doon ng handicrafts Yes up to po. the present. Yes po. Okay? So like abaniko, Ayan. Anong year po yun yung nagpunta kayo ng probinsya? before getting married po. 2015. 2016, mga ganun. 2016. Po. Oh, Matagal. So, how long did you do the trading? Until now po. Hanggang ngayon? Opo. So, Nag-modify na nag-modify po siya. lang. Yung structure namin before was highly focused on trading. Kaso, nung naka-acquire kami ng unang laser engraver namin, doon po medyo nag-shift yung direction namin. Kasi, by adding a simple name tag to an item, nagdodoble, nagtitriple yung Ang presyo? niya. Opo. So, what we did was, nag-a-add value po kami dun So, may sa ribbon. basic na items. So, a simple fan would probably be trading ng 22. yung raw price niya, mga magkano, ano? 20 plus. Oo. Tapos, Bakit ba ang babae parati nakakaalam ng presyo? presyo. Alam nilang halaga. Bakit yung mga lalaki walang alam? More on technical kasi. gawa lang po ako ng gawa. Ito po siya ng So, okay. Without the tag, magkano yung presyo ng abaniko? Abaniko. Around 15. 15 With the plus. tag, Nasa 59 and up. Depende sa customization. Like, may ribbon or pwedeng full po yung ribbon sa fan. So, nag-appraise po yung value niya. ginawa nyo na, pwedeng gawa ng piping ito, no? Yes po. Mayroon din po kami noon. Itatahi, no? Yes po. May design. Depende po sa color ng prefer ng client. Have it not occurred to you na pwede mo namang kulayan din ito?
Pwede po. Pwede naman po, kaso Hindi, not monocolor. At Kung the, hindi, artist. like for example, rainbow color. meron po kaming rainbow color. Ready na po siya. So, pag colored, magkano? It ranges from 69 na and up. Plus 10 pesos. Pag ano na po, pag may mga ribbons na and all. Alam mo, bagay din ito na giveaway sa mga Kasal. wedding. Yes po. Yes. Yan po yung target market talaga Tapos namin. lalagyan ng pangalan dito, Vic. Namamanggit talagang ano. So, di ba? Magandang pang giveaways yan. Kasi kailangan sa simbahan ng pampapay-pay-pay. Yes po. Kadi kanila na pagtapos. Gano'n naman, Yes, nung araw may veil. Belo. Belo, yung mga luma na nagsisimba. Tapos, psh, Like, gano'n ang gano'n. Pagandahan, pakulayan. Pagandahan ng pamaypay. Yun yung mga Spanish influence sa atin. Abanico. May So- malaking size po. may mas maliliit. Kasi ang problema po kasi ngayon, more on sa shipping. So pag nag-o-offer ka ng malalaking item, so nag-a-add na ng cost siya. So more on, nasa maliliit na items to up to mga 13 inches lang. Kasi, Ganito yung idea. Kasi online po kami nag-ooperate. So we need to consider po yung mga The shipping sizes. cost. Apa. So, ayun. talaga naman, ano. So, when did you start buying, when did you buy the laser engraving? Around 20... Mike po. sorry. Around 2018. End of 2018. Tapos, ayun po, nag-start na kami mag-personalize. So, lahat ng makita namin item na pwede lagyan ng tag, nilalagyan namin ng Apa. tag. Like Okay. mga lamps, may maliit lang na tag. I noticed na karamihan ng ano nyo is veneer. Yung nililaser nyo, no? Veneer. I think this is pine wood veneer. Basewood po, yung material. Ito, pine wood veneer, no? Basewood po. Basewood po. Basewood. yan tawag. Okay. Very similar to pine. Ngayon, but that laser machine can also engrave mga acrylic glass. It can also engrave mga metal, di ba? Kaya po ba? Depende po sa type ng laser kasi there are 3 main types. So, yung dinidescribe niyo po, yung pinaka-common, CO2. So, it does acrylic. Kaso yung gamit po namin na laser, yung pinaka-budget friendly po, it can only work on organic materials. Yung kulay blue po yung beam niya. So wood. Apo, hindi po kami pwede gumawa ng clear. Mas malaki po yung investment sa ganong laser. So, typically for the CO2, you'd have to shell out mga 80 to 200 ngayon. Medyo affordable na actually siya. Yung blue diode laser is perfect for entry level kasi may makukuha ka na at around 10,000. Yun. Yung- But, you know, nakikita naman natin talaga magpo-progress ang negosyo. Opo. So, eventually, dapat kompleto na kayo. Yes. Yung mga acrylic and the metal engraving. Napakaganda niyan. Siyempre, kailangan, like for example, if I want it to last longer, I would prefer an acrylic glass or even stainless steel or copper. Siyempre, gusto mo matagal kasi sayang din naman, nagpapa-engrave ka. Tatagal din naman yung kahoy, but you know, pag na-aksidente yan na upuan, putol yan eh. Oh, mabasa. Di ba? Hindi, okay lang mabasa yan. Okay na po mabasa. Mga lang. Okay lang yan. Sprayhan lang yan ng urethane, ayos na yan. Hindi na yan, may mga flat finish naman na urethane. Pag in-sprayhan mo yan, kahit mabasa yan, water repellent na yan. Waterproof. So, bukod po sa Abanico, ano po yung next na mga, natin, naging produkto na naging available? Ikaw na. Yung po, isa sa Nagmamahalan na popular. sila, no? Hindi namin dala ngayon eh. Yung mga Nito lampshades. Lampshades nga. Siya ng lines. Tapos, siya, ayun po, ganun din po, nilalagyan namin ng tags. Tapos, yung mga packaging po na native din po. So, bali, para native item. full, ready mo na ibigay ka agad. Okay. Among all your products, alin ang pinaka-sellable? Best seller. Actually, ang
best seller namin yung maliliit. So yung ball pens po. Kasi Ball pen. people are looking for something na really affordable. Like Mabilis 50 lang pesos pamigay. range pababa. So in terms of volume, yung And abanico din. yung ball pen, tapos yung medyo mas mataas yung abanico. Itong ballpen na ito, this is a bamboo. Yes po, Bamboo. Ini-import nyo ito. Opo, naka-import. Because nobody is making Yes, it here. naka-import. So you have to import it from China. Bang. Pero yung notebook, siya na po yung gumagawa. Oh yeah, yung notebook naman, hindi naman mahirap. All you have to do is buy the veneer. And then, ito, laminated na nga ito na veneer. May magagandang veneer pa. Magaganda yung design na veneer. So, aside from the plain, pwede kang bumili ng mga magagandang design na veneer. These are natural veneer, ah. Hindi ito designed by laser. Kung hindi, natural talaga ng kahoy niyan. Yung ganyan po, magkano yung notebooks natin? Yeah, itong notebook with ball pen. It ranges from 350 up to, eto, mga ganito po, mga 1,000 pesos na. Kasi, Makapal eh. hindi, very, ano na siya, customized po. So, Intricate. Yung idea po dito is you think of 30 to 40 words about the person or the brand. Tapos gagawin namin collage on the notebook. So parang nandun yung cost niya. Collage. so halimbawa kay Kong, ano yung lahat ng maiisip mo kay Kong, tapos ipapalagay mo 30. lahat dyan. Siyempre, magandang lalaki. Mataba. Magandang lalaki, dalawang word na yun. Mataba, puro Lahat lang yun. Mabigat. Hindi naman. Wag ganun ko. Pag Dapat mataba, good. mabigat. So, magkano po yun? 1,000 pesos? 1,000 plus po. 1,000 plus. Well, if you buy one, probably. But like Good for for one example, lang kasi siya. if you buy a volume, like Damihan. 200 or 300, kasi maganda rin ito pang wedding eh. Yes po. Lahat wedding. Giveaways. Giveaways ba? So, kunyari, order mga 200, magkano? Bababa ba yung 200 presyo? pieces. Na single design lang, tama. di ba Single po? design, siyempre. Alam nga naman, iba-iba. Iba-iba kinasal. Kasi po minsan sa mga ninong-ninang, mga ganon. Wala, it's not their day. It's the day of those guys who are getting married. Dapat yung picture So, yung kinasal. dapat kanila lang yung picture. So, Yun po. magkano naman? Let's say, okay, I'll order 200 pieces of Ayun, this. 350 So, ba? from 400, abot pa ito ng 50 pesos na lang. Wala na punta lahat sa discount. So, magkano? Let's say, we order 200 pieces. If bulk orders, I think the lowest that we can go na magiging masaya kami doon sa na-covered lahat ng bases namin is around mga 280. Ganun 280. po. Sagad na po yun. Pag ganito, kasi intricate. Like for example, this one. This is too intricate. Yeah. So, kunyari, Maingat Mga ginawa. ganda lang. ganito Sa- lang. sa ganyan po yung price na Ganito yan. lang, tapos i-engrave mo yan yung DCME Ay, 1530. oy, parang may ano na tayo kagad. Diba? May, No. So, magkano nga abutin? I think kaya po if simple designs down to around 250 po. 250. 250. Simple design. Okay. Ayan. So, yung So- original niya is 350 po, no? Yes po. Tapos, 100 pesos. May tanong po dito. Di ko alam, potpourri po ba? Potpourri. Tinatahi daw po ba sa abanico? Hindi pa po kami nakapag-try ng ganyan. Hindi pa. Hindi pa. Bakit kailangan potpourri pa itatahi sa baniko? Sprayan mo na lang yan ng, ng scent. Para mabango pa din. Potpourri na yung abaniko. Yung abaniko mismo, yun magiging potpourri. Pag ano mo, wow, ang bango. Bango. Especially essential oil ang ilagay mo. Kasi i-mix mo lang ng konting ethanol. Pag-spray mo Scent dyan, na. it will stay for a long time. So tuwing mag-ano, di ba yung mga Spanish na papamaypay, mabango? Mabango. Pero baka po yung client na namin yung gumawa niya kasi through shipping pa, baka naubos na yung, Yung amoy. naubos na yung amoy. Kapag ganun po ba, ilang araw po ba ang dating? Kunyari, order ngayon, ilang araw dadating? Mabilis lang po actually yung production kasi we're currently in partnership with communities. So, mabilis lang talaga nila magawa. So, kung mga sa Manila lang, mga one-day delivery lang din po yun. So, at least mga 3 days lead time pag mga ganitong hindi pa ganun ka-peak season. Pero pag peak season na, we need more lead time kasi po may mga dumadagsa na din po yung orders for mga bare months na gifts. Apa. Ay, sorry. Mga 2 weeks at least kung magbe-bare months na. Okay. Para sa abanico. Topping. Depende kasi sa items. So, may mga items na matagal talaga dapat yung lead time. Okay, ito, suggestion lang
yung laser mo, pwede sa organic, di ba? Yes po. So, how about leather? Pwede Leather. din po. So, why don't you start doing some leather products? Because yun talaga mas matibay, it will last long. And alam mo May naman, in quality. demand talaga yung real leather, ha? Huwag yung synthetic. Kasi may vegan leather yan, synthetic yan. Real leather. Actually, sir, I've explored the idea kasi hindi kulang pa yung expertise ko sa leather kaya hindi ko pa po siya mapasok eh. I need to spend more time to study. Or on wood. Like for example, yung leather, pwede mong gamitin yan sa bamboo mug. Ano mo lang, talagang i-laminate mo yung kahoy or kaya bamboo, and then i-laser mo. Di ba? Mas mataas ang presyo niyan. Pwede po. Like for example, yung mga gumagawa ng leather bags, Yes. pwede mong i-offer yung services mo na I can do the laser for you. Di ba? Pero parang na-try na po natin mabaho lang ang concern. Mumurahing ano yon. Leather. Mumurahing leather yon. Kasi yung mga leather ngayon talagang, mamaya bigyan kita ng sample ng leather. Wow. Para nga sa ganun, Ma-try. masubukan nyo. Sige po, sir. Di ba? Kasi mahirap lang po mag-invest ulit para doon sa mga leather. More on kasi nag-i-invest kami, more on mga kahoy. As in bulk na kahoy na po. Yan. Yung mapa po sa likod natin, Wow. yan po ba ay yung makina nyo po na ginagamit ito yung ginamit dyan? Yes po, yan din po siya. So ano po yung pinakamalaking size yung kaya nating Pag ma-engrave? world na? map. Actually, I'm planning a world map. Yung tipong kayang backdrop natin dito. Wow. Kaso masyadong busy lang, hindi ko pa nagagalawan. So, kaka-start lang namin nung design nung smaller maps in partnership actually to with DTI Auto. Aha. So, very helpful po for small businesses. Go to your nearest DTI Negosyo Center and get their advice. Malaking tulong po. Alam mo, yun na nga ang malungkot dito. Kulang talaga yung pondo na binibigay ng DBM sa sa DTI para masuportahan yung mga MSMEs. Kagaya ninyo. Di ba? Maraming bright ideas yung ating mga kababayan, kaya lang walang puhunan. So, dapat suportahan natin yung mga talent na yan, yung mga skills na na-acquire nila. Kasi ang dami ko nang na-interview rito. Ang daming magagandang produkto, but the problem is their capital. Yes. Kulang sila ng puhunan. Ayan. So, tama ka. Yung DTI talaga masisipag yung mga kawani ng DTI. They really work hard at they really visit itong mga MSMEs para matulungan. Ayan. So, yung auto po, no, nabanggit ninyo, Yes po. nakapag-exhibit kayo. Ongoing pa po. Parang Hindi ko nag-i-schedule alam pa kung po. pwede kasi actually magla-launch pa lang kami nito this September. Possible. Wala pang Isa-schedule schedule. pa lang po sana. Kaso nauna na kami mag-market test kasi sinasabay na namin sa bazaar. So pinifeel namin yung mababang presyo, mataas na presyo kung ano yung mas mahihiyang po sa customers. So, kailangan po talaga kasi mag-market test kasi mahirap mag-mass production na saka mo lang malalaman kung ano ba yung mga errors Baka or lugi kailangan ka pala. improvements. Saka ano yung sellable, ano yung Yes hindi. po. Malaki rin yung inventory. Pagkatapos, hindi nabibenta. Yes po. Sayang naman yung pera mo. Opo. So, kailangan talaga namin i-market test muna siya. But basically, alam mo, kung may mga kliyente na pupunta sa inyo, nagpapa-custom made yan. Yes po. Either their name or the name of their husband Yung or reregaluhan children. nila. Diba? Yes. Ganon talaga nangyayari dyan. And I think one of the raw materials na dapat yung gamitin din is bamboo. Tama. Yung mga bamboo. Kasi may mga gumagawang handicrafts ng using bamboo, ginagawa nilang lampshade. Yung iba naman, ginagawa yung bamboo na tawag nito, parang natural shower. Na solid yung tubig, papatak. Ano yung mga resort ba? Opo. Di ba? Yung mga resort na ang gamit Local feels. talagang gusto nila yung indigenous material. Yung bamboo ginagawa nilang shower pero parang hindi naman talaga shower kasi solid yung mahuhulog sa inyo.
Yung dividers, di ba? Oh, dividers. Parang- Yan. So, ang dami nyo magagawa sa bamboo. Ngayon po ba, ano yung mga kahoy natin? Primarily, basswood po yung material. Kasi ang ginagawa po namin, nagsastock na kami na maramihan para anytime may demand, madali lang po ma-fulfill kesa sa mag-order pa lang. We also work with mga solid woods, mainly mahogany, tsaka Jimelina. Yung mga Jimelina, locally magandang available po. haspin ng Jimelina. Very fine. Yes po. Lalo na pag nalihaw ng mabuti. At saka medyo puti. Yun. May isang maganda, kaya lang bawal. Yung almasiga. Almasiga is really a nice, Ngayon ko lang po narinig. yung almasiga, it's really a nice wood. White, medyo whitish yung kulay. Tapos maganda rin yung haspi niya. But it's a banned species, hindi mo pwedeng putulin yon. Kaya pag merong almasiga na binibenta, mahal yon. Why? Alam mo naman pag illegal, mahal. Kaya baka ngayon mo lang narinig, sir, kasi ban. Ayan, so banggitin po natin yung mga presyo, yung mga kaya pa po nating gawing produkto. Ayan, na ilalays. Kaya isa-isahin natin yung products and then how much are the prices. Yes. Yun lang. Okay, so for the bookmark, it ranges from 75 up to 42. Depende po lagi siya sa quantity and sa customization. So we have this wood print. Wow. So pwede mong ibigay lang yung picture. Tapos pwede na siyang ilagay sa wood. So that is 1,180. We have this map na pwede nyo po siyang kulayan. Yung mga napuntahan nyo ng mga lugar. So, this is 2,450. It comes with a Posca pen. Posca pen. Yes. Pen siya. Yep. So, pwede kayong pumili din ng color na gusto nyo. So, may blue and may brown din tayo na type ng color ng map mismo. Pagkano po ulit? 2,450 pag 2,450. pag plain po tong panel. Meron din tayo kasing sample dyan na Sulihiya type. So that is 2,950. Pero pag maramihan naman, we can give discounts po. Maganda yan, ha? Yung mga palaging bumabiyahe. Bumabiyahe, opo. Or kaya mga pangregalo sa mga kamag-anak na babalik bayan. So, yun. Ay, maganda. Activity yan sa bahay. Notebooks po, yung sinabi na nga natin kanina. Ano pa po? Ayan, kung may mga negosyo po kayo and nasa sustainable items kayo, we have this QR code na pwedeng ipa-engrave. So that is 800 kasi one time order. Pwede din po yung mga certificates and awards. Kung Certificate? Yan. gusto nyo mas maganda kaysa sa papel. Oo, ang ganda nga. Ayan, maganda talaga yan, certificate. Dapat Yung ito na mga yung plaque of pinamimigay. appreciation. Ayan. Auto-display na to kasi isasabit niya na lang. Rekta na po siya. Rekta na. Magkano po ito? 385. 385. Kahit marami pong mga nakasulat, 385 pa rin. Nag-a-add po kami ng 200 pesos na layout fee. Hindi ka na Nag-a-add po kami ng 200 pesos na layout fee initially. Pero after nun, kung names lang naman yung nagbabago, plus 385 na lang per piece. Ayan. Ano po ito? Ito mga between. Yes, mga between. Mga between. For Pasko per months na. po ito. So, yan po ay 75 up to below, depende sa quantity. So, yan din po ay livelihood project din ng community na ino-offer namin. Ilan po ba yung natin, yung natutulungan natin sa community na binabanggit natin? As of now po, nasa 12 po sila. Ano pong community ito? Sa Santa Rosa, Laguna po. Laguna. Samahang Baybaying Ilog, SBI for short. So, isang community sila siguro mga 1 kilometer. Indigent community. Paano niyo po sila na-meet? It's a blessing in disguise kasi yung isang friend ko, naka-partner namin sa pagbe-business and she do all the, yung pagko-customize. Carla. Hi, Carla. Ayun, shout out sa friend namin. And nag-migrate na sila sa ibang lugar. So, before siya umalis, naghanap kami ng mga taong gagawa, anong ginagawa niya. So, it happens na
may isang community na mga nanay na wala naman masyadong ginagawa, nasa bahay lang din, and indigent community nga po. So, ayun. So, nag-start na yung partnership. Nagpa-training kami kung paano yung assemble ng ribbon sa fans. Ayun po. So assemble sila. Apo. So, dinadala namin yung mga items namin doon sa kanila. Sila yung tatapos. Marami ring natutulungan pala Yes, na community. No? Santa Rosa, Laguna. Yes po. So sa ngayon, ilan na ang tauhan natin? Officially, kaming dalawa Officially, kaming dalawa. Tapos may in-onboard na po kaming isang operator from doon din sa community nila. So, yung on paper, kaming tatlo po. Pero yung parang outsourcing namin ng assembly doon sa Marami. community. Kasi bugsuan po siya. Hindi namin kaya mag-maintain ng tuloy-tuloy na employee. Hindi namin kaya bayaran eh. So, pagka December, for example, super dami na isang bagsak lang na orders. So, parang may extra income for them for that season. Alam mo, may mga stores na nagtitinda ng mga Filipino products. Hindi ba nyo na-approach yung mga Pasalubong tindahan? centers. Yung pasalubong, yung mga, ano pa yun, kalayaan natin yun. Not yet. More on nakikipag-partner po kami ngayon sa mga concept stores Concept na may same... Kultura. Oh. Well, why don't Hindi you pa try po. to talk to Kultura? Kasi I'm sure na pag nakita yung mga produkto nyo, they will carry it. They will carry it. Hindi pa po namin na In the process po. Kasi talagang online yung forte po namin. So, nasa Lazada, Facebook. Kasi especially nung pandemic, walang alisan. Sa Escaparate, wala ba kayo? Wala, oo nga. store po ba siya? Yes. No, So online store. online. Just like Lazada. It's a platform. Wala pa po. Pero dapat kausapin nyo kasi dito, lahat Filipino products lang. They only cater to Filipino products. Yes. Not imported products. Escaparate po mismo Escaparate. Thank Escaparate. you po for that. May contact naman si Andres sa Escaparate. Mamaya, Thank kontakin you. nyo. Ayun po, po. That sounds good. more on collaborations po. So, kahapon po, nakipag-meeting kami sa isang concept store kung ano po kung magkano yung mga fees. And we're interested po doon sa ino-offer nila. More on sustainable items din, and social enterprise din yung kinicarry nila. And ang nakakatuwa lang din po, so, naano din po kami sa BPIC na parang nasa top 58 din na social enterprise. Ayun. Okay. So, sabi nga natin, ma'am, online tayo. Sino-sino po yung mga market natin kung online lang? Primarily events po. Mga nag-i-inquire nga po. Yung nabanggit nyo, wedding, anniversaries, birthdays, mga ganyan po yung typical clients namin. Na ang naging weakness po namin is noong pandemic kasi nag-zero talaga yung sales. That's why ngayon po medyo nag-a-add kami ng second dimension dun sa business. So nakafocus kami. Maintain namin yung dating linya namin pero tourism po yung target specifically kasi lumalakas yung market natin doon eh. Kapag ganun po, open naman tayo kung mag-ano sa atin yung mga pasalubong centers kasi merong inabanggit nga ni Kong, yung mug na bamboo. Usong-uso yun ngayon sa mga pasalubong centers. Okay. Tapos ang mga nakalagay, kunyari sa Boracay sila, Boracay, Bohol, o kaya mga tumblers, ganyan. Meron na po ba kayong ganun na in-offer dati? More on customization. Kaso yun nga po, more on, parang masyadong mababa yung China kasi eh. So parang ang hirap pakipagkompetensya kung yung mga materials na ganun ay nasa ano. So, ngayon, more on nagpo-produce kami ng sarili naming line-up ng items. So, Parang it's either kung kaya mo makipagsabayan with the China items or mag-higher end ka ng konti para iba yung market niya. So, parang for laser businesses, dati kasi konti pa lang yung nagle-laser. So, parang anything you do, bebenta siya. Pero ngayon na medyo dumadami na din yung gumagawa, you need to specialize in a few things na ikaw yung pinakamagaling doon to differentiate yourself from the market. So, ngayon, nakatutok kami doon sa pagdevelop ng sarili naming products na kami lang yung meron.
Meron pa po bang mga ilalabas na na-develop natin? Sa Yung ngayon next po, po, target namin yung world map nga. Kasi pag nagbabazar kami, ang daming naghahanap ng world map. And syempre, sila po yung may pambili din. Kasi nakapag-travel na. may So, ayun. existing So, po world ngayon. map. Yep. Wow. Sorry. May existing po ngayon, may nabibili from China. Tapos malalaki din siya. Kaso usually, these are yung cork boards or something. Pag nakita mo sa actual, yung ibang mga nakausap namin, medyo tsaka siya. Hindi pleasing. Yes. So ito, nag-start kami maliit, syempre, para mas mura yung prototyping cost. Pero since medyo na-master na namin to, we'll be moving on dun sa mas malaking, mas mahal na model. And yun po, bonggang-bongga yung itsura nun. Pagka nakita ninyo, promise. Promise. Promise, ha? Oo. Yes, sir. Kasi ako natutuwa na dito eh. Medyo... Ikaw na nga yung gumagawa. Ikaw pa yung natutuwa, no? Yes po. Dapat po. Dapat diba? yung mga customer yung matutuwa. Mas lalo po yung Anyway, customer natutuwa talaga po sila na. Can I make a suggestion? Yes sir. po. Can you make glass coaster for me? Glass coast. coasters. Patungan. Yung lalagyan ng glass, yan, Ah, kahoy. coasters. Yes po, may mga coasters po kami. Meron? Glass. Ay, glass coaster. No, 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 Hindi, no. hindi. Yung Eh, glass wood. na lang. Sorry. Glass. Glass coaster. So, it could be Pwede po. Kahoy, kahoy. wooden coasters, yes. Yan nga, pwede rin, pwede rin leather yan. Pero, pwede rin yung wood. Wood, tapos, i-ano mo na lang ng flat finish na urethane para naman hindi mag-absorb yung What? alcohol. Alam niyo, sir, natutuwa ako sa suggestion ninyo. Kasi yun exactly yung gamit namin. Urethane na clear na matte. Ito, Matte. nakaseal po lahat ito ng urethane for durability. Matte finish para hindi may stain yan. Yes, At po. saka Protected. waterproof talaga. Ayan. But can you do it one color lang talaga sa laser, no? Yes. Brown. Hindi po pwedeng colored. We Pero can pwede- nagda-dye po. stain the Ayan. wood. Naka-dye po. Kaya light yung material na gamit namin para flexible po siya. So kung gusto ng client maging brown, maging blue, maging red, it can adapt. Ayun po. So, anong kulay gusto niyo? Ang kulay. Marami, 4 colors yun eh. But anyway, mamaya pag-usapan natin. Sige po. Maganda din sana yung sa may medal, kung magiging wood na yung mga medal. Ayan po, may ano tayo. Ay, pala meron na eh. Bakit ako nag-ano? Ayan, oo nga. Play and... Pang-Olympics yan. So these are 180 each, yung ganitong style. May layout fee pa rin po, yung 200. Pero 180 na lang po per unit afterwards. Ayan. Pwede na pala. Olympics. May paulim. Ito din po. So, any ideas po na pwedeng ikat natin sa wood like this one? So, sa Christmas tree naman po. So, kung mag-aaginaldo ka din naman, ilagay mo na siya dito. Tapos sabihin niyo po sa mga kapamilya niyo, kunin niyo na lang sa Christmas tree yung aginaldo niyo. wow. So, it's, ayan Baka po. punutin na yung Christmas tree kung marami. Kung marami yung laman ng pang-aginaldo. Ayun. Magagawa na yun, bubunutin na yung Christmas tree. Actually po, may pangalan naman siya. So, dapat, dapat yung, hindi. yung pangalan mo lang ang kukunin mo. Ito pag nasa screen. Mga Belen. Yan po, sa mga partner, ano po namin, suppliers yan from Bicol, na nagdadagdag lang kami ng mga add-ons para doon sa mapataas pa yung value niya. Mabuo siya ng isang kit. Apo, parang kit siya. Kasi sila naman kasi hindi masyadong nag-online. So kami, more on, yun yung forte din namin. Tsaka iba-iba yung suppliers. For example, yung mga tao, iba yung gumagawa sa kanila. Iba yung bahay, iba yung din. gumawa nun. So, by combining yung different crafts, yung total result niya mas mataas kaysa sa individual items. Yes po. Kasi, ito maganda. Ayan po. So yan, Ako yung ito nilalagyan lang. lang po ng mga, nilalagyan lang siya ng mga tags like Robin and Rose. Kung may kasal, halimbawa po, or Kasal sa ulit? mga ninong, ninang. Ayan. Magkano po yung ganyan? So it ranges from 480 and nice. up. Depende sa size niya po. Yung So, kulay din po, pwedeng maiba-iba. More of black and brown. Yung Black and bulb, brown. pwede nyo palitan yung Ayan.
Table lamp lang po ito. Table lamp, may mga floor lamps. Then po din kami nag-umpisa, mga bulky items. So kaso, na-realize namin, wala na kaming space sa bahay. May time po, nung around 2018, na literal na hindi ka makadaan sa bahay namin kasi yung puro floor lamps kami. Pagdadaan ka yung... Naka-side view ka na. Naka-side view ka na kasi sobrang daming stock. So, nag-divert kami sa mga maliliit lang na items para sa shipping din kasi masyadong expensive. Bulky. Po. And sometimes you pay for the weight, sometimes you pay for the measurement, the Yes bulk. po. Minsan mas mahal pa yung Bulk. yung shipping fee compare sa item. Aray. Yan. So we're happy po dahil may mga Lala Move na Thank you, ngayon. Lala Thank you, Move. Lala Move. Dati po kasi kami talaga nagde-deliver dito sa Manila. So, pag nahuli ka sa yung stress mo, ang daming consideration na ngayon po dahil sa Lala Move, masaya kami nasa bahay lang. Nabubok lang. Ayan. Banggitin po ulit natin kung saan nila mabibili itong mga produkto natin. And invite them to alam mo, tangkilikin. ako naman, every show, talagang ini-invite ko yung ating mga kababayan na tangkilikin yung gawang Pilipino. Yes. Kasi ito yung makakatulong sa kaunlaran natin. Reklamo tayo ng reklamo, tapos puro naman tayo imported mentality. Hindi naman. Kailangan tulungan natin yung ating mga MSMEs kasi sila rin po ang talagang tutulong sa pag-unlad ng ating ekonomiya. Correct. So, kindly invite them. Actually po, marami po kaming pages. Every item may kanya-kanya siyang page like yung Abanico. Sa ibang page nito, ABNKO, Abanico. We have this map. Ang page naman niya is Area Unlocked. Area unlock kasi Area Unlocked Travel Maps. Okay. So, ayun. Kasi sobrang dami po naming items. Mahirap po siya pag iisang page lang at nahihilo na yung mga clients. So, Alam more mo, on... advice lang, no? Isang page lang talaga. Isang page. And then you just list the items that you have. Hindi yan mahilo kung maganda yung paggagawa ng page nyo. Okay, so sa ngayon po, ang main page po namin is Craig Crafts. Oh, yun. Balik tayo doon. Ayan, Craig And then, Crafts. i-list mo yung various products. Lagay mo dyan, products. Pag-click doon sa products, ito na yung yung mga produkto, Abanico, MAP. Yes po, nakapost din po siya lahat dyan sa sa page, sa main page. Malilito yung tao. Instead na isa lang, ipa-follow kayo, ang daming ipa-follow nila. Dapat, or kung nahirapan po maghanap yung iba, direct link na lang. Oo, pag-click, andun Basta na. isang click, yun, Oo. nandoon na lahat. Ayun. So may Lazada din po kami. Ayun. Yan. Tsaka may mga, as of now, may bazaar kami sa SM Molino until August 27. So may tao po kami doon. So hopefully makabisit sila para Small ma-check yung hours. actual items. Small Ayan. hours yan, SM Molino. Yes po. Nasa SM Molino ang Krieg Craft. Krieg Craig Crafts. Ay, Napag-ari ni ni Rose and Robin. Ayan. Ready na ba ang mga comments natin ngayong umaga? Hindi. Andres Bonifacio. Yes! Ito na! Sir Kong Butch and Binibining Joanna na bumabati sa atin this Friday morning. Erlinda Bachelor, Alain Dino, Maria Isabel Regondon, Redmond Panga, Palmea, Mary Chris Gasilio, Rowena Garcia Gasilio, Jocelyn Lawrence Buenaflor, Lisa May Aporbo, at Anthony Hacoselem, Princess Nabasquez, Donna Pagkatipunan, Gary Sevilla, Sir Gary, Pamela Umali, Jonas Shop, and Sir Brian Uy, another pro-Pinoy idol natin. Adelaida Manansala, maganda itong pang-giveaway sa mga kasal, debut, at iba pang okasyon. Patrick Aurelio, ang cute at ang gaganda ng design. Kakaiba. Hershey Vidal, tama, detalyado ang pagkakagawa. Maganda ito pang-display, mga napuntahan ng lugar. Tulad ng Boracay. Puro Boracay, ganyan. Puro Boracay yung sheshedan. Rosalind Toroba, ang galing talaga ng Pinoy. Lumalabas ang galing and creativity. Mary Jane Albia, nakakabilib talaga mga Pinoy. Very talented. Peli Biloria, magaling silang mag-asawa. Dami pang natutulungan pala na community. Tess Advincula,
Okay din po ito sa duty free. Mabenta ito sa mga foreigner na dumadayo sa bansa natin. Pamela Celorio, yan ang problema talaga kapag business sa mga China. Ang kalaban, mas mababa lang ang presyo nila. Army Umali, magaganda ito, bagay na bagay pang-display. Ayan ang ating mga komento this Friday morning. Back to Studio 2, Kong Butch and Binibining Joanna. Pwede rin kong calling card. Ayun na nga, pwedeng calling card. But anyway, I'll try to make representation with duty free. Magandang suggestion yun. Actually, before he was nabasa yung suggestion niya, I was already thinking about it. Duty free. Wow, thank you So, tatlong po. product ang ipapasok ko. Yung aking dalawa at saka ito. Wow. Kasi- Thank you. Maraming magugusto. may Actually po, magugustuhan. pag nasa bazaar po kami, kahit ibigay mo lang po yung calling card namin, tuwang-tuwa na sila kasi feeling nila may regalo na kaagad sila. Oh, wood. Oo, Parang ganun po. ganda. So, this is 10 pesos lang po kung magpapagawa sila. Minimum of 100. So, ayun. Ay, maganda. Maski po yung nameplate ninyo eh. Yes po. Basta anything pong maisipan nyo sa wood. Knock on wood lang. Nako, ano? Magkano po yan kapag nameplate? may presyo siya. So, 140. Pag maramihan, or merong maximum minimum order po ba? Yung Actually, 150? nakalagay siya 140 to 260 kasi kung paisa-isa lang, so mahirap yung layout. Actually, yun po ang concern, yung layout. So kung paisa-isa lang, 260. Pero pag maramihan, bahala na siya mag-coat. Pero design po yung nasa gilid. Yes po. Ayan. Akala ko QR code din eh. Inis ka na. Ay. Meron po kayo ng supplyan yan? Wala pa po. Ay, meron na din sa Japan po. So, inaano siya. May pin. Pero So, yung magnet baka matanggal-tanggal pa. At saka medyo may issue pag may pacemaker ka eh. Hindi siya... Ang ganda oh. Hello, I'm Rose. Ayan. Very local. Pwede nga Thank yan sa you. mga hotel yes po. hotel staff ng Boracay. So, ito, mas mahal lang siya kasi naka-double layer. Pero kung engrave lang, mas mura naman. Ayan. Pag double layer yun yung 260. Diba? Naka-open yung pin, dear. Ay, sorry. Maganda. So yun po lagi tayong nasa wood side. Kasi yun na po yung mga stocks namin. So, ni-utilize lang po namin kung anong yung meron kami. Tapos yung skills niya, which is yung pag-laser, siya din po yung nagdi-DIY ng mga lahat ng laser engraver namin. So ano pa po mga future plans natin for the business? Bibili ng mga laser printer. For now, actually yung suggestion niyo, sir, Bibili ng Dagdagan. para sa acrylic. pag nakaipon kami ng konti, that's one of the directions. Kasi we can invest in either metal na laser or yung pang-clear acrylic. So, pinagdedebatehan pa namin kung ano yung mas gusto namin for now. Pero that's in the pipeline. Kung online kayo, I would suggest acrylic. Kasi mas magaan. Kung metal, medyo mabigat eh. Opo. At kayo din po na gano'n itong lagay. Ayos po, pati yung mga shelf namin. Actually, plano ko ibenta yung ganito kaso hindi ko pa na pag-aralan yung presyo. So, ayun. Pero pwede yung mga ganito. Para sa Kung gusto mga magpagawa. aesthetic, yung mga bahay ay team kahoy, pwede yan. Madali siya kasi for mga... Oops, hindi, wag mo siyang Hindi, ipapakita ko lang na madali. So, nasa slide out tong top portion na to. So, pagka nagbabiyahe kayo, flat lang siya. So, yun yung advantage po ng... So, i-assemble lang. Assemble po. Ayan. Magandang lagyan niya pan-display. Mga team kahoy po. Ayan. Andres, may hulaan mo ang kapital ko? Meron bang hula? Ba, alam mo, mas malaki na ngayon yung premyo sa hulaan mo kaysa yung Partner. dagdag capital. 5,000 lang yung dagdag capital, yung hulaan mo ngayon. Ayan. Ngayon, hulaan mo tayo with Andres Bonifacio Jr. Yes, Binibining Joanna, dahil wala na namang napili. Si Atty. Love Arienza, napakahigpit talaga. Ang ating lucky caller ay manggagaling from Odyongan, Romblon. Ako, baka nagbalita ka, ha? Sa ating hulaan mo, ang kapital ko, 5,800 pesos ang pwedeng mapunta sa inyo. Kaya naman, Miss Jennifer, nandyan ka na ba?
Jennifer! Hello? Hello po. Ayan! Oh, Jennifer! Oh, ito muna! Paano mo nabalitaan ang Pro Pinoy? Hindi na balitaan. Hindi na balik. Ano daw? Hindi na balitaan. Oh, sige na! Hulaan mo na kung magkano ang kapital na ginamit ni Ma'am Rose and Sir Robin sa pagsisimula ng kanilang Greek crabs! Ang hula po ay dito mga 15K. 15,000 pesos! Makuha mo kaya ang 5,800 pesos? Joanna, itanong mo na. Ayan, Miss Rose at Sir Robin, magkano po ang paunang kapital? Unang-unang nilabas nating kapital. Yung unang-unang Yes po. capital po na nilabas namin, nasa 20,000. Oy! Nako! Kinapos ka 5,000! Ang daming nalungkot. Laging kinakapos kayo, no? Minsan sumusobra na, isang zero naman. Kaya naman, sa Lunes, 6,000 pesos na ang pwedeng mapanalunan dito sa Hulaan Mo ang Kapital Ko. Back to Studio 2, Kong Butch and Binibining Joanna. Akala namin mayroon nang makakakuha. Pwede sana kami magbigay din ng ano, no? Nung map, kung nakuha. Pataas na ng pataas. Pataas na yan. Baka abot na 1 milyon. Wow! Pag 1 milyon, buong Pilipinas na makikihula niyan. Lahat na makikisali. Makikipag-agawan na yan sa telepono. Kaso, disqualify pa rin yung mga nandito. lahat nagulat eh. Akala namin mananalo na po. Pero next week, pwede pa pong humula lahat ng mga natawagan na. Ayan. Sabi nga po ni Irene Cervantes, pwede na po ba manghula na ulit? Nag-aabang na rin. Kasi lumalaki na ang ating premyo. Premyo, 5,800. O next week, 6,000 na, no? Kalain By mo nga Monday, naman. 6,000. Wow. At 200. Every day. Pag hindi nahulaan. Tuesday. Bakit? Wala daw po sa Monday. Walang pasok ang Monday, pero yung programa ng Pro Pinoy, may pasok. Ayan, nako. So, abangan nyo po yan, makisali pa rin kayo dito sa aming talakayan. Ayan, baka may gusto pa po tayong i-explain sa mga produkto, mga gusto pang ibahagi sa ating mga Pro netizens. At siyempre, batiin na rin nyo yung mga Yes. taong talagang nakakatulong sa ating negosyo. Yung mga nagbibigay ng inspirasyon. Yes. Ayun, so maybe si Sir Romel, ang aming partner advisor sa OTOP DTI. So thank you, sir. Sa aming mga community members, sa aming family, talaga, sir, hindi talaga matutuloy itong negosyo namin kung wala yung suporta ng aming family. Talagang malaking binibigay nila sa aming suporta. And Malaking influence din sa amin yung dati naming boss. Hi, Ma'am Jane, Ma'am Bern, Sir Tom. Na-influensyahan kami with regards sa attitude sa pagbibusiness. Sino pa bang kailangan natin batiin? Yung mga magulang nyo. Mom and Dad, thank you. yeah, si Carla. And thank you, Lord. Talaga po yung mga provisions po ng Diyos ay mararamdaman pag mga ganito yung ginagawa na talagang yun na lang paghuhugutan niyo po talaga ng lakas. Pag nakikita niyo yung mga businesses na naka-display, parang ang ganda-ganda, parang very successful or ano. Pero behind the scenes, ano yan, dugot pawis yan. Yes. Yung pagbabazar lang po, ang daming bit-bit, parang a day before, kailangan mo na mag-prepare ng lahat-lahat. Tapos after ng pull-out, ang dami ulit na ipe-prepare. So, Alam mo, sabi nga ni Manny Villar, sipag at tiyaga. yes, So, yes na yes. You know, yung mga sakripisyo na yon, magkakaroon naman ng reward yan. Amen. Hindi naman talaga yung pagsimula ka ng negosyo, you'll be successful right True away. po. Again, I'll repeat, ang daming naging guest namin na 13 times sila nag-fail, 5 times sila nag-fail, 3 times sila nag-fail, but they never gave up. Why? Yes. Kasi gusto nilang i-pursue
yung passion nila sa pagninegosyo. Sana karamihan ng ating mga kabataan ngayon, ang passion ay sa pagninegosyo, hindi pagtatrabaho sa call center. Nang sa ganon ay talagang dadami ang MSMEs ng Pilipinas kasi right now, yung composition ng MSMEs, napakaliit lang. It's only around 35% to the total industry. The idea, because they are supposed to be the backbone of every economy, dapat nasa 85 to 90% ang MSMEs. So there's still a lot of room for improvement. So kailangan talaga full government support na matulungan yung mga MSMEs para lumago yung kanilang negosyo. Kasi pag lumago yung kanilang negosyo, like for example, kunyari, magiging exporter ka na, I'm sure you'll be hiring maybe 20 people or 30 people. Matutulungan yan. At lalaki yung babayad nyo sa BIR. Tax. Dahil kumikita na kayo. So, yan ang idea ng MSMEs. At saka yung buwis naman na binabayad, ito in turns ay magiging serbisyo sa taong bayan. Yes. May balik, kumbaga, sa Pilipinas. Ayan, ma'am at sir, pinakamahalagang payo po na pwede nating maibigay naman sa mga gusto ring magtagumpay sa negosyo. Madalas iniisip natin something needs to be perfect. Ako may pagka-perfectionist din and a lot of us share that. It does not need to be perfect. Perfect is the enemy of progress. Kasi never mo mapaperfect yung idea mo. It needs to be good enough for its purpose. So, kung ano yung ideas ninyo for your businesses, start it now. Now is the best time. Ma'am Rose. Ayun, I think more on value people, believe in collaboration. Kasi hindi mo kayang mag-isa. So sa ngayon, gaya po namin, nakikipag-collaborate kami in different communities, in different government agencies now, and private sectors. So sila po yung tumutulong sa amin sa ngayon para mas mag-grow po kami. So we're very, very, very grateful po. And especially sa family po namin na all support po. Ayan, maraming salamat po for guesting. Thank you so much. Thank you for having us. Thank you po. Ayan, Pro-P netizens, isang linggo na naman ang nagdaan. Naway nakapaghatid kaalaman at inspirasyon ang kwentong hatid ng Creek Crafts sina Robin at Mary Rose Salazar. Next week, magpapatuloy ang ating pagpapakilala ng mga naiibang stories of nego success. Kung saan ang galing, produkto at sipag ng mga Pinoy ay tunay na namamayagpag. Ako pong muli si Joanna Lunang, yung kabalitaan sa mga pinakabagong pwede ninyong pagkakitaan. Have a safe weekend, Barangay Radyo 1. Ako naman si Congressman Boots Pichay. Di kami titigil sa pagsuyod sa buong mundo ng mga kwentong kapupulutan ninyo ng inspirasyon, tips at teknik sa pagninegosyo. Lagi ninyo kaming samahan, Lunes hanggang Biyernes from 9 to 10:30 in the morning, exclusive sa Radyo 1. Dito, Pinoy ang angat. Dito, Pinoy ang sikat dahil tayong lahat ay Pro-Pinoy! Congrats! Pinoy, ito na ang ating panahon.